milyonaryo na. Let's all welcome our speaker for today, Mr. Alden! Palakpakan muna natin. Siyempre doon, okay tayo na. At siyempre, palakpakan ng malakas, Dr. Jiba. Magaling ba sa mentor, si Sir? Yes! Pogi ba? Yes! Huwag kayo magsabing hindi. Delikado yun. Okay, so palakpakan ulit sarili nyo. Yan. So, ang topic ko naman ngayon ay, sino yung mga first timer? Pwede makita? Alam, first timer, ilan? 1, 2, 3, o 40. Palakpan! Dami! Dami ha! Sabihan mo yun agad dito. Oo, estimate lang o. Taas ulit. Yan. Sino yung nakaintindi sa marketing plan kanina? Asa yung pindot-pindot? Ganun. Sino yung nakaintindi kanina sa marketing plan? Taas ang kamay! Yan, maganda ba? Yes! Sino yung gusto magsimula na? Taas ang kamay. Sure? Okay, mamaya na after ko mag-talk at meron pa ako tatawagin mamaya. Excited na ba kayo? Yes! Pero ang topic ko ngayon muna, ako ay magpapakilala based doon sa in-explain ni Mentor Sir Jason. Ako po ay bunga. Ako po ay production po doon sa in-explain about the marketing plan. At yung mga benefits na nakuha ko rin po yun. Maganda ba yung benepisyo na bibigay sa company natin? Yes! Yung marketing plan kung paano kumita, maganda ba? Yes! Imagine, no, may isa ka lang sa left, may isa ka lang sa right, kikita ka na agad ng 1.8. Tinuro ba sa elementary, high school, hanggang college? Hindi, no? 1 plus 1, ito lang, magaganyan lang, no? Or, X, hanapin mo yung Y. Di ba, hirap nun. Pero dito, ano lang, left and right lang, sa mga first timer, napakadali lang or sobrang dali? Sobrang dali. Kaya mamaya, pag-usapan nyo agad, taas mo ng kamay ng mga nag-invite, yung mga leaders na andito. Dali, taas ang kamay. Yun. Yung may invite lang ha. Yan. Paano kayo invite dito sa mga first timer? Ha? May narinig ako dito. Nilagay daw sa sako, giupo, dire. O, taas mo ng kamay lahat ng mga Bisaya. Wala, dagan-dagan na rin o. Dagan-dagan. Okay, so start ko. My name is Alden Dimitriar. Yeah, isa po akong registered master electrician. When we say registered master electrician, ganito. Yan. Gagawa ng plano, tapos mag-i-estimate kung magkano yung load. At the same time, nag-i-install din. Okay, so license ako electrical. Pero, bakit ako nagtutok sa inyo dito? Dapat mentor, andun ka, nagtatrabaho ka. Dapat ngayon, nasa trabaho ka ngayon. So I realized lang po, based kanina sa nakita nyo po about the marketing plan. May narinig kasi ako before sa speaker, sa Cebu yun sa Kipil. Lahat daw po talaga na umaasenso at yumayaman ay nasa pagninegosyo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Nakatin ako that time, katulad talaga andyan sa gitna. Sir, ganyan sir. Yan. Pero magkaiba lang tayo ng mukha, sir, ha? Pero ganyan, sir, nakaupo din. Nagdududa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi yung mga speaker before, di ko man kakilala. Kilala nyo rin po ba? Yung mga first timer, kilala nyo po ba si Sir Jason? Ngayon lang, tama? Ibin ako. Ganon din po yung pakiramdam ko that time. Wala akong idea ano ba itong pinag-uusapan. Tapos lalo na yung may isa ka sa left, may isa ka sa right. Meron kang kinain 1.8. Tapos, yayaman daw. Tapos palakpak. Sino nakapalakpak kanina? 1 milyon. Kung mga tayo kwarta niya, 1 milyon pa. Di ba? Nagliso pamasahe. Dry empleyado sobrang makakarali. Tama? Yes. Lalo na pag malapit na yung 15:30, di ba? Tapos pag ang date na nasa mga 10, 11, 12, tingpitay na siya. Tapos makatid ng seminar. 1 milyon! Kuyaman ka, 1 million. Di ba?
Tama. Ganyan po yung experience ko. Pero, may narinig na ako. Ang sabi na ng speaker, lahat ng umaasenso at yumayaman ay nasa ninegosyo at wala sa pagtatrabaho. That time po, nagtatrabaho po ako that time, para may idea po kayo, nagtatrabaho ko that time sa isang malaking condominium. Ang tawag po ng company ko that time, Colliers International. Isa po siyang kumpanya na sa international din po, pero marami siyang handle dito ng mga building. Sino yung nakakalam ng EOJ? EOJ? Ang management dyan ay Colliers International, yung may uniform dito. Yan, kami dyan, mga ganyan. Kami yung nagmamanage ng buong engineering department, lahat, pati sa lobby, lahat. Yan, ganyan trabaho sa engineering department all the time. Okay din naman ang trabaho kasi bibigyan ka lang naman ng pagbabagang repost job, tapos pag binigyan ka na sa kakalang tatrabaho, ganun ang trabaho electrical. Pero before that, before ako talaga yan po talaga pinakatrabaho ko. Kita nyo, mukha, work tamar. Hoy, huwag yung tawanan. Di, totoo. Trabaho ko po, yan po, hindi po magsasalita. Nakakahiya po na para akong dati, the time na alala ko, na pag pumupunta ako sa office, parang andun ako sa gilid minsan kasi pili ko para ako yung tinitingnan ng tao. Sino naka-experience ng ganyan pag first time sa maraming tao? Taas ang kamay. No, parang feeling mo ikaw yung tinitingnan, no? Huwag kayong tinitingnan sa akin. Pero hindi naman talaga ikaw yung tinitingnan. Pero ganun ang feelings. Kasi nga, sino mag-aakala, dating lineman, ang alam ko, generator, paano yung paandarin? Yung dalawa, tawag niya, double throw. Kapag nag-brown out, automatic siya na umaandar. Yan, mga malalaking wire. Tapos, yan, mga magnetic contactor naman, mga power control naman yan sa tubig, sa ref, mga malalaking sa mall. Yan ang alam ko. Pero in terms of pagsasalita, wala akong idea. Sino empleyado dito? Nasa kamay. Yan. Nakaipon na ba? Wala. Oh, so ako po, 8 years po ako naging empleyado, wala pong nangyari. Sino po ditong more than 8 years nag-work? Or below 8 years? No? Di talaga makaipon. No? Bakit kayo hindi makaipon? Bakit kaya? Kasi kulang po talaga sweldo. So, dito po, mamaya, ipapakita ko po sa inyo sa lahat ng mga first-timer na gaano kaganda yung negosyo natin. Na sa 8 years po kasi na pagtatrabaho ko, wala po talaga akong naipon. Promise ha? Swerte mo siguro ngayon kapag nakaipon ka sa 8 years or 10 years na pagtatrabaho. Pero, mostly lang kakilala ko walang naipon. Bakit po? Sa araw-araw at sa dami natin pangangailangan araw-araw. Tama or tama? Pamasahe mo pa lang, pagkain mo, bayad mo sa boarding house, tubig, kuryente, lahat. Support mo pa sa 2 girlfriend mo, 2 boyfriend. Joke lang. Support mo sa nanay mo, minsan hindi ka na mismo makabigay dahil kulang na eh. Tama? Tapos tinitipid mo na yung sarili mo, pero at the end of the day, at the end of the year, umabot ka na ng 5 years, but ganun pa rin po ang buhay. So doon ako nanawa po, sabi ko, bigyan ako ng pagkakataon or chance na pwede magbago ang buhay, gagawin ko. Pero before ko po i-start, parang bibigyan ko kayo ng idea paano ako na-invite. Paano ba ako na-invite dito? Na-invite po ako ng aking kapatid. Yan, brother ko po, mas nakakabata po sa akin. Sobrang taas ng pride, lalo na pagkapatid ang mag-i-invite. Tama? And na-invite ako that time na sinabi niya na, Manoy, join ka! Manoy pa. Di ba Bisaya, no? Join ka! Yayaman na tayo! Ako naman, anong yayaman? Na that time din kasi, habang nag-ano ko, tawag niyan, going ako take ng board exam ng RMA, tapos, ano tawag no, na mag-aaral ka sa isang, nag-review ako that time. So, hindi biro din yung trabaho ko kasi, trabaho ako sa umaga. Tapos minsan may mga sideline pa ako, mga electrical yung nag-i-install ako sa mga call center agent dati. Pag nagmamalfunction yung mga kuryente nila dahil sa sobrang daming kuryente, ako yung tinatawagan. So, inaano ko yun, parang inaayos. Tapos, may review pa ako pagkagabi, minsan, mga 2 hours, 3 hours. So busy. Ayaw ko talaga sa ganito. Pero one time, naisahan din ako ng kapatid ko eh. Kasi may training pala na time. Hindi ko alam kung paano kayo na-invite. Sino na-invite dito ng kapatid? Nasa kamay, na-invite ng kamag-anak.
Na-invite na kaibigan. No, madami. Pero iba dito, na-invite na hindi kakilala. Ako po, na-invite po ako ng kapatid ko. Okay, so paano ako na-invite? Ginanito ako ng kapatid ko na, hindi, join ka kasi meron akong ibibigay sa iyong tao. Grabe mo. Sino nakakaalam niyan? Napakaswerte mo kung ngayon pa lang sinabihan yung mga bagong invite ngayon at sasabihan ka na join ka ngayon. Kasi pag nag-join ka ngayon, wala ka po kasing choice. After 1 week, after 2 weeks, after 1 month, after 1 year, sa ayaw at sa gusto mo, pag nakapag-position yung account mo, sa ayaw at sa gusto mo, malalagyan at malalagyan ka ng tao. Palakpakan mo yan. Bakit po? Bakit? Nangyari po sa akin. Nagsimula, based doon sa marketing plan na in-explain ni Sir Jason na, nangyari po sa akin, mag-isa lang po ako that time. As in, mag-isa, pabalik-balik ako sa opisina. Upo ako dyan, na training. Ako, naniniwala din po kasi ako na before tayo aasenso, ma'am, kailangan muna natin pag-aralan. Tama or tama? Tama. Ang tanong ko sa inyo, madali bang yumaman? Hindi. Tama or tama? Madali? Yes. Madali kapag pag-aralan. Pero pag hindi mo siya pag-aaralan, medyo mahirap. Pero ito tanong, sa trabaho, pinag-aaralan mo rin ba? Yes. Yes naman, merong orientation doon bago ka makapagsimula Especially mga call center. Sino mga call center agent dito? Mga call center. Before ka makakapasok, di ba may training? Pag hindi pa, balik-balik pa yung English mo, hindi ka makakapasok. Tama or tama? O sa mga factory worker, or even na lang crew sa Jollibee, grabe mo na training dyan kasi nag-apply din ako that time nung hindi pa ako electrical, hindi ako nakapasok. So, pinag-titrainingan. Ibig sabihin, ganoon din dito sa atin. Kapag ito pinag-aralan mo at pinag-trainingan mo, sigurado yayaman ka, palakpakan mo naman yan. So, ibig sabihin, madali pong yumaman. Simple lang ang naging realization ko din po sa buhay. Bakit ako nagtuloy-tuloy? Bakit ako nagkaroon ng resulta? Kasi ang realization ko, kung ang pagbaboxing may coach or pinag-aaralan, kung ang pagsuswimming, ikaw sir, nung pagkaanak sa'yo, nag-edad ka ng 1-year-old, marunong ka na maglumangoy? Hindi, di ba? Ngayon marunong na? Hindi pa rin? Marunong na. Ibig sabihin, even yung pagkakanta natin, even yung pagsasayaw, lahat po yan pinagtitriningan. Tama? Yes. Or may nagtuturo. Lahat ng bagay na gusto natin sa mundo na matututunan, merong nagtuturo or pinagtitriningan natin. Ang mindset ko that time nung nagsimula rin ako dito, kung meron namang pwedeng magturo sa akin at pagtitriningan ko na ako yayaman, bakit di ko gagawin? Correct or correct? Ibig sabihin, before ako mag-proceed, ang pagyaman ay napapag-aralan. Exciting ba? Exciting ba ng words pakinggan? Pwede pala pag-aralan, mentor, ang pagyaman? Yes! Susunod ka lang sa mga mentors at merong mga training dito, susundin mo lang, pwede ka nang umasenso, pero hindi ko ibig sabihin na pag-join mo dito ngayon or bukas, after 1 week, yayaman ka na agad. Walang ganyan, ha? After siguro mga 3 years, 5 years, pwede kang umasenso. Pwede na? Yes. Sasabihin mo sa akin ngayon, mentor, parang ang tagal naman niya. Kaysa kung trabaho ka, 40 years. Meron dito pero kung mag-proceed kasi mamaya, ipapakita ko na lang paano ako nagkaroon ng resulta. Pero this is the realization. Di ba pag simula ka magtrabaho, 20 years old ka? Tama? Mostly, magre-retire ka is 60. Correct? Sa gitna, ito yung working hours mo or working years na pwede mong pagtrabahoan. 40. Correct or correct? Imagine, at the age of 20, magre-retire ka ng 60 years old. 40 years kang magtatrabaho, araw-araw. Hindi ka manawa niya. Ito, realization to kasi parang nasa ganon, pag nakita nyo mamaya, bakit ko sineryoso? Bakit? Pwede naman ako magtrabaho sana bilang isang electrician. Pwede ako sumakay ng barko. Pwede akong magtrabaho actually, kasi mga auntie ko nasa Australia, yung mga kapatid ng papa ko, 3 sila.
Sabi ng auntie ko, kaya nga galit na galit yung nirecruit ko sila dito. Black agad. Kasi unang-una, galit na galit. Bakit ka nag-networking? Kasi unang plano nila is magpunta ako ng Saudi bilang isang electrical tapos mag-cross country ako kasi mas madali mag-apply ng trabaho sa ibang bansa i-compare sa Pilipinas. So from Saudi to Australia, hindi nangyari yun. So galit na galit. Dati, hirap na hirap kami. Doon kami humihingi ng pambili ng kalabaw sa auntie namin. Tapos nilulungan kami nung nakagraduate na, hindi din naman nag-networking, can you imagine? Pero na-realize ko kasi ganito, simple lang. Sisa may dilod on ano? 40 years. Kung dito po sa negosyo na in-explain ni Sir Jason, pwede kang umasenso 3 years to 5 years. Palakpakan nyo naman. O halimbawa na lang, pinakamataas, 10 years. 10 years, bago ka umasenso, kasi ako dito, wala pa akong 10 years. And mamaya ipapakita ko po sa inyo naging resulta para may-excite ka na gagawin. Wala pa po akong 10 years, pero ipagpalagay na lang natin 10 years. 10 years, i-minus natin yung 40. Ilan ang nasave mo? 30 years kakasave ka. Numbers don't lie. Tama or tama? Ang numero ay hindi magsisinungaling. Dito po ako na-motivate na mas lalo kung dito sabi ko sa sarili ko, kahit dito ako mapapagod, kahit dito ako maulanan, kahit dito ako magugutom, mauuhaw, kahit dito ko mararanasan lahat ng pagsisimula sa business, gagawin at gagawin ko to. Kasi makakatipid ako ng 30 years. Ibigay ko yung point. May nagiging milyonaryo 3 years. 5 years. Sa akin, naging milyonaryo ako 5 years eh. Medyo matagal pa ngayon eh. Pero dito, 1 year lang may nag-MC. 2 years lang may kumita ng milyon. 3 years lang, ang dami ng travel international. So ilan ang natipid mo? Kung halimbawa, 3 years, nakatipid ka ng 37 years. So nagkakaroon ka ng early retirement. Correct or correct? As sa mga bata dito na nagsisimula, dito yung time na sisimulan at siseryosohin mo. Okay? Okay na ba sa inyo? Meron na kayong na-realize bakit kailangan yung itudo ito at kailangan yung magsimula? Yes. Continuous na ako. Yan. Because of my decision, tingnan nyo po. Yung dati pong kalabaw lang po, na makiruhay rin ako dati. Yung si makiruhay, baka nang pakaunan bito ang kalabaw, pakainin mo yung kalabaw, tapos andun ka sa taas ng kalabaw na tinanong, wah. Di ba ba? Tama ba? Sa Tagalog, hindi ko alam yan eh. Kasi mo isa, tapos kung hindi mo pahunungan, pa-stop mo, wah, kasakay. Di ba? Oo. Pero ngayon, tingnan nyo po, wait lang po ha. Uy, saka na. Yan. Apat kami dyan magkakapatid. Pero ito po, nakapagpalabas din po to si GR ng Ford na wild truck na pick up. Palapuhan nyo naman. Tapos, ito nakakatuwa to. Itong apat na to, I remember po talaga kasi ako mas nakakatanda sa kanila. Magulingay rin sa una. Ayun yung magulingay. Marunong kami gumawa ng uling yung sa niyog. Alam namin yan. Kaya pag nag-uling, dito, totoo. Ako yung, ikwento ko lang para at least ma-inspire kayo. Ako yung taga-Palaw. Ay, Palaw? Yung ganyan? Yes, alam ko yan. Sa isang araw, nakaka-12 sack po ako sa isang araw. Sa sobrang bilis. Kasi yun ang trabaho ng. Tapos nahihiya pa ako that time kasi nag-aaral din ako. Di ba pag sa high school, di ba? Pagtatawagin yung pangalan mo, di ba? Present ma'am, di ba? Or else kung meron ipapasagot sa'yo, di ba? Magtataas ka ng kamay. Nahihiya ako magtaas ng kamay kasi dito. Sugat-sugat siya dahil sa kakagawa ng niyog, kakagawa ng uling. So, kaya ngayon, yung ganyan yung nangyari sa buhay namin. Sobrang na-experience namin. O titingnan niyo po, murag way kaon mo, mabitopon pa. Uy, bitaw! Totoo!
Dakot ka sa tanan. Kulang sa vitamins. Totoo. Kaya dito, be excited sa mga bata pa at be excited sa magsisimula. Hindi ka lang magkakaroon ng maraming pera or kikita, aayos pa yung hitsura mo. At the same time, magiging healthy ka pa. Health is wealth, tama? Yes! Ang ganda ng company natin kasi ang ino-offer protection para sa sarili mo. Diba? Insurance. At the same time, products na pwede kang mag-glow. Pwede kang, parang kung ang edad mo, mura 35, pero ang edad mo 35, you're looking 21 years old lang. O, palakpakan nyo naman! Alright, so, yeah, so ako naman, naglabas din ako ng aking first car, Toyota Hilux na almost top of the line. Yan. Grabe, no? Sino yung gusto mag-travel? I remember po, tingnan nyo na lang po, nakapag-share ako. Pero alam ko makaka-relate po dito, marami pong empleyado. Sino dito empleyado na nag-iipon para makapag-travel? Pero mostly hindi na nag-iipon kasi wala nag-iipon. Correct or correct? Or else, pag tinanong ka, gusto mo ba mag-travel? Or tinanong ka, sino yung gusto mag-travel? Minsan, hindi mo na maamin sa sarili mo na, ay, ayaw mo nang travel. Actually, ayaw mo lang kasi kulang sa budget. Pero walang taong ayaw gusto mag-travel. Lalo na pag bata ka pa. Correct or correct? Yes. O at least magkaano kayo ng idea. Mas masarap habang bata nayayaman ka. O tanongin niyo kung bakit. Na-imagine niyo po ha, ito, pakita ko to sa inyo. Ang ganda pag bata ka pa umasenso. Ito ha, bakit maganda? Kasi, bata pa. Kaklaro, anak? Ganito. Saan mas masarap mag-travel? 60 years old? Or 20 years old? Ay, pakita ko sa inyo pagkakaiba ha. Pupunta ng Boracay, 60 years old. Ganito yung tsura, oh. Mura na crocodile. Eto, si Lula. Pag huwag kayo, kung may Lola dito, huwag naman po kayo ha. Ganyan na po talaga. Tanggapin po natin ang katotohanan. At least nakita niyo yung opportunity, mag-relax kayo doon. Kuha kayo ng Mingo Diyos. Sarap pa rin ang buhay. Tama or tama? Pero ipaparealize ko kasi alam ko may anak ka. Tama or tama? So ngayon, ganyan. Eto, pag pumunta yan ng Boracay, dala niya Picasen oil, Ultra Pass, ano ba yun? Gas, alcohol. Yan ang dala. Pero 20 years old, yan na, no? Sexy! Naka-swimsuit. Ang dala niyan, anong dala nito? Anong dala nito? Sunscreen, lotion, pabango. Ito malupit. Pag andun yan sa Boracay, pag nilapitan yan, alam mo yung aso, yung dala-dala na, ano yun? Ha? Hindi, yung K9? Ay, hindi. Tama ba? K9. Ano? Pag nilapitan doon ng aso, ano yung tsura ng aso? Magagalit yung aso. Totoo, pero pag bata, pagdating ng Boracay, wow! Mas masarap kung bata. Okay? Iring. Alam mo iring. Pusa. Kailan mo pusa? Lapitan doon ng pusa. Ano sasabihin ng pusa dito? Ito, pag lapitan doon ng pusa, ganito to eh. Wow! Ito, pag lapitan doon ng pusa, kawaii. Wow! O, di ba mas masarap kung bata pa, yumama na? Yes! Kaya pa kayo naman. Kaya, huwag pang kartihan. O, ayan. O, sarap mag-travel. Pumunta kami ng Siargao. Sarap niya, no? Grabe, exclusive doon, no? Pagkain pa. Next, nakapunta ng Baguio. Ito naman po, alam ko dito marami nakapunta na ng Baguio. Pero, ito kasi may kwento to. Nakapunta ako ng Baguio kasi that time,
nag-ordinary boss lang ako, tapos ako lang mag-isa. Nagbenta po ako ng products doon. Yung Care Lips, yung 24/7, yung kape, buong binggit. Tapos, hanggang dulo sa, alam mo yung ano, yung pinakadulo doon na, ano yun Sagada. Sino nakapunta na Sagada? Di ba malayo? 7 hours pa ang biyahe galing Baguio. Malapit lang sana kung straight pero ganyan-ganyan Kaya ang tagal Pero, may kwento, pero ito po, sobrang sarap kasi bumalik po ako ng Baguio, dala-dala na po namin yung sasakyan namin magkapatid. Kasama lahat ng leaders. Okay, sarap ito, no? May kwento. Tapos nakapunta kami ng Bohol, sa Cebu. Masarap bang umasenso or gawin ang isang negosyo habang nagtatravel? Yes! Ito po yung ino-offer po ng Alliance in Motion Global Group of Companies na kahit saan ka po magpunta, pwede mong magawa ang business. Next, nakapunta rin po ako ng Puerto Princesa, Palawan. Take note po, wala pa po akong 8 years. I think nasa 7 years pa lang po sa company. Nakatipid na ako dito pa lang sa computation natin, nakatipid na ako almost 33 years. Correct or correct? Okay. Pupunta ko ng Puerto Princesa pala. Nakapunta ng El Nido, Palawan. Sino yung nakapunta na dyan? Soon. Yan. Kung mga taga El Nido, dyan ka lang. Ang ganda dyan, no? Kasi yung nakikita ko lang sa libro, sa notebook, nakikita ko siya sa YouTube, sa Facebook, dito po, napuntahan ko siya personal. O, palakpakan nyo naman. Okay? Nakapunta ng Hong Kong. Pangarap kong makasama si Bruce Lee. Pwes tatuan na lang. Yan. First time ko mag-Hong Kong, first time ko mag-travel international. Ito po pilitin nyo po sa buhay nyo na makapag-travel kayo dyan sa Hong Kong. Sigurado po, once na makapunta po kayo dito, ito. Papangarapin mo na mabuhay pa sa mundo ng mas mataas na panahon at umasenso ng tuloy. Grabe, sobrang ganda. Hindi ko pinikwento lahat, pero para kang babalik sa pagkabata na hindi mo ewan ko, basta mapapaiyak ka doon sa tuwa, sa saya kapag nakapunta ka doon. And that's my first country na napunta doon. Dahil doon, nag-declare ako sa sarili ko, sabi ko, ganito pala kasarap ang buhay, ganito pala kasarap ang mundo. Kaya sabi ko, wala tayong karapatan na magreklamo sa buhay kasi ang sarap pala ng binibigay sa atin ng nasa taas na buhay na meron tayo ngayon. Palakpakan nyo naman. Okay? And yun, pinangarap ko, nakapunta ako ng Malaysia. Itong Malaysia, natutuwa ako dito kasi nag-try kami nila mentor ko din. Di ba sa atin, sanay tayo sa Baguio? Di ba? Tumutukan pa yung mga gamot o yung mga puno ng kahoy, di ba? Doon, nagbayad kami, ang taas, sa isang kwarto, tapos parang kang binabagyo, ina-enjoy namin doon. Meron doon mga ganyan, tapos may lindol din, magbabayad, kapili mo na parang nasa lindol ka. So, ganun experience. Wala nang magawa, ganun talaga. Okay. Yan, napunta kami dyan. Tapos at the same time, nakapunta ng Taiwan. Parang kailan yun, no? Nakatipid na ako sa years na dapat kong pagtrabahuan, naka-experience pa ng masarap na buhay. Next, nakapunta ng Singapore. Eto talaga malupit, kasi itong hotel na tinirahan namin. Ito yun, sino mahilig maligo ng swimming pool? Yeah. Pero hindi mo to basta-basta na swimming pool kasi halos yung swimming pool doon. At saka hindi yan malamig yung hot spring, yung mag-init. Ay, hindi naman po mainit, yung tamang-tama lang. Ang sarap kasi, ito po siya mismo, ay mga 5 minutes lang po ang lakad sa Universal Studio. Mapupuntahan mo na siya. Kaya tinawag po siya nasa 5-star hotel kasi nga po sobrang ganda. At ang dami po talaga pumupunta doon. Kasi ang reason, para malapit na lang po sa Universal Studio. O, palakpakan nyo naman. Diba? So, naka-experience ko niya. Tapos ito, hotel din to na, dito ako nakakita ng hotel na may garden. Totoo, nasa Singapore, sobrang ganda. Ang yaman talaga ng Singapore. At the same time, naka-experience ng cruise experience. Sino yung gusto makasama dito? Sabi ko nga, buti na lang tinuloy-tuloy ko. Buti na lang in-invite
ako ng kapatid ko. Buti na lang in-invite ka ngayon at nakita mo itong opportunity. Kaya palakpakan mo yung invite sa'yo. Bakit? Can you imagine? Sino mag-akala? Taga-Masbate ba ako? Balsa ba ako na balaan? Balsa lang yung nalaman ko eh. Ito po, para siyang dalawang mall o Wisha Arena. Para bigyan ko kayo ng idea, galing po dito hanggang dito lang, that's 11th floor. Ay, hindi. Galing dito at saka dito, 11th floor na po siya halos. May paganyan pa, may pailalim pa yan. Ang laki po talaga. Tapos ang taas, ang lapad. Hindi ko nga naubos lahat dyan, hindi ko nga nalibot lahat eh, kasi ang ginagawa namin dyan magkakapatid, nagagawa lang kami ng mga video. Sa lahat ng mga leaders ko, nagawa ko dyan. 55 leaders. Nagbakasyon si Minton, pero nagtatrabaho. Pero ang sarap sa pakiramdam, kasi bakit ginagawa ko ang business with pleasure. O, palakpakan nyo na. Ang sarap na doon. Tapos, from Singapore, pumunta po kami ng ibang, sana yun. Yan, paano ito pa-cancel po? Tek? Oh. Ayan, okay. So, next. Yun naman yun. Yan, hindi ko makakalimutan na experience. South Korea. Nakapunta ko ng South Korea, pero itong good news. Nakikita niyo itong mga mukha na to? Sila po yung mga tao na nakaupo lang din po dyan at nakinig sa presentation ni Sir Jason. Nagsimula, pero nakasama ko po yan mga leaders ko po. Ay, so nandito yung iba. Ayan o, si Juan o. Yan, dating kasambahay, nakapunta ng South Korea. Wala dito. Ato, Sumayra o, dating estudyante. Yan, nakapunta yun ng South Korea. Sino mag-aakala, no? Can you imagine? Nagsimula mag-isa na decision, katulad din nila, oh. Oh. Sarap pa pumunta ng South Korea. Yes. Alam niyo po, ilang days po kami dyan? Ano po, kung hindi po nagkakamali, 6 days and 5 days. 6 days and 5 nights. Tama ba? Yes. Yun. May nakikita ko mga mukha, taga-FCIO. Ayan, doon. Gusto ko, so malami ang pagkaon to. Yeah, masarap ang pagkain doon pag sa South Korea. Hindi ko ito makakalimutan, guys, kasi sino mag-aakala yung dating nangangarap lang na halos nagdumpa sa simula. Ngayon po, ang dami pong nadamay. 15 po kami, underwear relationship. Tuloy na po grabe, no? Ngayon pa lang po, i-declare nyo po sa sarili nyo na kaya nyo rin po yan. Next! Yan, siyempre, ito po yung team ko. Ang dami rin po nakapasok sa top 500 sa team ko. And yun, ngayon naman po, yung dati, at least may idea po kayo, kung gusto nyo mag full time, no? Yung iba dito, yan, si brother, bagong join. Nakatira po sila ngayon dyan sa One Oasis, na parang kailan lang, ako nga po dati, I remember po, nakikihab lang po ako, or na nakatira po ako dati sa squatter. Sino dito po yung nagtatrabaho sa Maynila, na taga-probinsya? Pagdating ng Maynila, di ba? Mag-boarding house ka, correct. Hindi ka naman pwede po titira ng kondo tapos ang sweldo mo 12,000 lang, 15,000 lang. Saan ka titira? Beach spacer sa squatter para makamura ng konti. Correct. Pero ngayon, ang sarap ng buhay po ng mga leaders kasi nakatira po sila mismo. Kasi isang exclusive din na parang semi-condominium pero parang subdivision na din po siya. Nasa One Oasis po, iba naman nasa Antipolo, iba naman nasa Cainta. Na alam mo yung nakatira sa magandang bahay. And yan din po yung pwede nyo pong ma-experience. Palakpakan nyo po yan. Okay? And yan, binalik ko lang po. Kasi sabi ko nga po, sino mag-aakala yung dating mentor Alden na mangulingay ra, tapos dating, alam mo yun, electrician, na wala din po idea sa negosyo. Pero ngayon po, nagdadrive ng kanyang brand new na sasakyan. May nadamay pa, pati yung kapatid ko na si Axel, naglabas ng sasakyan na rin. Pati si Mentor GR, yung kanina na sabi ko sa inyo, naglabas na rin ng sasakyan. Yung sabi ko sa mga kapatid ko, buti na lang at tinuloy-tuloy natin. Kaya ngayon, ikaw ngayon, kung nagsisimula ka pa lang, or ngayon nakapag-start ka na, sulitin mo yung hataw sa business. Okay? Yan, so ito na po. Ito yung brother ko na bagong labas ng sasakyan, si Axel. Tapos si GR naman, ako to.
Tapos, si Mary Rose, yung teacher by probation, under dito sa organization namin, naglabas din ito ng sasakyan. At the same time, yon yung dalawa. At may mga maglalabas ng sasakyan this year. At siyempre ako, I declare na, maglalabas na rin ng pangalawang sasakyan. Kayo imagine, pinag-uusapan paglalabas na ng sasakyan. Bakit? Na-realize ko po, sabi ko, total, andito na ako eh. Total, nasimulan ko na. Siseryosuhin ko na. Pero ikaw ngayon na nagsisimula, total, nakaupo ka na. Huwag mo na siyang pagdudahan. Tama or tama? Magsimula ka na. Kung first timer ka din at kung medyo 3 months, 6 months, or 1 year ka na, mas lalo mong ituloy. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng realization. Correct or correct? Ito na lang, huwag mo itong tulugan. Dito ka dapat mag-listen. My point is, pag nasa labas ka o nagtatrabaho ka, magsisipag ka rin, di ba? Tama? Yes. Gigising ka ng maaga. Matagal ka rin makatulog. Mauulanan ka din doon. Aantukin ka din doon. Papagalitan ka ng may-ari. Papagalitan ka ng boss mo pag nagkamali ka, correct? Yes. Mas okay pa nga dito kasi kahit papaano, pag medyo nagkamali ka, tatapikin ka lang ng mentor eh. Sa labas parehas lang magtsatsaga kasi sipagan mo. Pero 40 years kang magtatrabaho, pag retire mo, tuloy-tuloy ang gastos kasi pag di ba pag matanda na wala na trabaho pero maraming maintenance. Tuloy-tuloy ang gastos pero ang kita stop na. Unlike dito po, kaya mong makuha pangarap mo, 3 to 5 years pwede magbago buhay mo para pakanila. Pero yun lang. Congratulations po sa lahat ng nandito. Tapos na po ako. Binalik ko lang po dyan para makita niyo. Palakpakan niyo naman po. Tanong ko sa inyo, siseryosuhin niyo ba yung business? Yes! Gagawin mo ba? Yes! Kung ikaw ngayon first timer, ngayon ka ba magsisimula or after ko pag-share? Or bukas? Kaya ba? Yes. O taas ulit kamay ng mga first timer. Dami. Ma'am, kailan magsisimula? Yung palakpakan naman natin! Kasi bakit? Sayang yung computation ko o pati pagpapakita ko ng kung hindi ka mag-design, reality naman to ah. Tama. Reality to. Kaya ngayon palakpakan mo natin lahat ng mga first timer na magsisimula sa business. At syempre, hindi po ako magtatapos kung hindi po ito tatawagin to